Matapos tanggihan ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon, handa raw ang grupong Bagong Alyansa Makabayan na bumalik sa Office of the Secretary General sa Lunes. Ayon naman sa grupong maghahain sana na ikatlong reklamo pero hindi rin tinanggap. Pinag-aaralan nila ang iba't ibang legal option kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Marcos Jr. I-impeach na yan! Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ihahain sana ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito. Pero na magtungo sila sa Office of the Secretary General, tumanggi ang Executive Director ng tanggapan na tanggapin ang reklamo dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Under the rules, it is enough that we submit to your office at we expect that on Monday this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickbacks. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalye ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang nag-endorso ng reklamo ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co. at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Nagtungo rin ang grupo sa Office of the Speaker pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business. More than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Handa naman daw silang bumalik sa Lunes kung kailangan. Ang maletang ito na puno ng mga dokumento, kalakip sana ng ikatlong impeachment complaint na biguring maihain ng grupo naman ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Lahat sila nakasuot ng peach ribbon. This is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Peach to impeach. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Ang binanggit na grounds ng ikatlong reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi pinangalanan kung sinong mga incumbent na kongresista ang nag-endorso ng reklamo dahil hindi naman daw ito tinanggap. Pinag-aaralan ng grupo ang iba't ibang legal options kasama ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Ang tinutukoy ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes na kung tatanggapin ng Justice Committee ay magbabawal na sa ibang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan eh. Kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Secretary General Garafil na tatanggap ng award sa Taiwan. Sabi ng Malacanang, handa ang Pangulo sa reklamo. Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas
at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Sabi ng palasyo, nanatili at inobserbahan ng Pangulo sa isang pribadong ospital sa Quezon City. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Balik Malacanang na siya. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestines na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari itong magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. Pinaghihinay-hinay raw ng doktor ang Pangulo, pero tila imposible ito ayon sa kanya sa dami raw ng kanyang trabaho. Pero kanselado na rin ang nakataktang pagpunta niya sa labas ng Metro Manila. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.